Hi guys! So, mag-unbox tayo. Again, natambakan na ako ng mga i-unbox ko na hindi ko na natapos-tapos. So, ito, bago tong item. Nakalagay naman to sa description kung ano to. So, parang lagayan siya ng kape. Kaya niya mag-retain ng init at lamig. So, galing pa to ng Bulacan, I think. Basta malayo siya eh. So anyway, i-unbox na natin para makita nyo. Trending to ngayon sa Shopee eh. And then nakuha ko lang siya ng I think 100, less than 150. So check nyo na lang yung video ha. Let's proceed sa unboxing. Okay, so ito na. Mag-proceed na tayo sa unboxing. Right now, ang gamit ko na tripod is yung selfie stick. I'm not sure if na-post ko na yung unboxing nun, pero if hindi pa, i-post ko na lang din. And if na-post ko naman na, ilalagay ko na lang yung link. So sa dami ng mga pinagbibili ko, hindi ko na matrack kung alin yung na-post ko sa hindi. Basta alam ko marami ako hindi na-track. So anyway, ito na nga yung item. Proceed na tayo sa pag-unbox ng item na ire. Yak! Bakit lagi madudumi yung mga ano nila, no? Puro alikabok. Wait lang, ayusin ko lang ta. Okay, so ito na. Medyo nalinisan ko naman, in-sprayan ko na. Yan yung itsura ng box. Wala siyang kahit na anong form of protection. Nakakatakot. Meron pang basag na QR code sa baba. May dent sa taas. Malayo-layo ang biyahe nito. Galing pa ng Bulacan. So, yung common na comments na nakikita ko, bad rating nila is may UP yung mismong mug. I hope ito wala naman. So, tingnan na lang natin. Ay, nako seller, pag ito may tama, kakalbuhin kita. Uy. So, una pa lang, ito na. May metal straw. Yung iba nagrereklamo, wala daw kasamang metal straw yung order nila. So, ito meron. Ibabalatan natin yan. And then, next is yung mug. Wait, so wala na laman. So, punta tayo sa mug. So, ito yung mug. Ang kinuha ko is gray. Dalawang klase yan. May white and gray. So, alikabok na naman. May gulay. So, ito siya. Diskumpiyado ako. So, nalilinisan ko saglit. Okay. So, ito na. Nalinisan ko na. Ito yung itsura niya. So, hindi ko naman nilinisan. Ni-sprayan ko lang ng alcohol para sure. Hugasan pa rin naman to. Pero, for the sake of unboxing, gusto ko malinis siya. So yun na nga, para siya sa ice americano sugar free keme-keme. Dito daw ilalagay. Kung alam mo, pwede mo iabot sa Starbucks to para maglagay ng gusto mo. So, bakal naman. Hindi ko alam kung ito nga sa ilalim. Ano yun? Okay, walang butas. Good, we're good. And so yan, nasabi 600 ml to or 20 ounce. Fluid ounce, medium roasted. Wow, kalokohan. Hindi ako nagkakape. 600 ml. So, ito yung opening niya. Isang higo pa ng tubig kung gusto mong mag-sip. And then, ito yung lagayan ng straw. Ito pa lang, lagayan ng straw. Ito yung takip. Nice. So, pag tatanggalin, kaya mo yan. Naghanap ako ng ano nito, parang wala akong nakita unboxing eh. So kung meron man, baka ito unang-unang unboxing na makikita nyo na made in the Philippines. And ayaw niya magpabukas. So yun, wow, legit, stainless all throughout. Ganda. Teka lang ha, may gusto kong gawin bago kayo bibili ng baso. Siguro din yung kasya yung kamay niya. So kasya naman, madaling hugasan, madaling abutin. And then yung takip niya is may goma. Maganda naman, secured. Kita niyo ba yung goma? Ayan. So ito yung sa loob. Ito plastic to. Same as this one, so plastic. So I guess huwag nyo na lang lalagyan na sobrang init kasi plastic, baka malusaw. Pero kung ice coffee lang naman ang ilalagay dito, ice americano, pwede. Hindi na iinit agad. Kulog pa yung lamig. So, mga 8 to 12 hours siguro itatagal na ito. Kasi may seal naman eh. Diba? So, yan yun. Again, ito yung pag-iinom kayo dyan. And then, kung ayaw nyo naman is ito yung straw. So, lalagay nyo ito. Palitan na nga natin itong straw na ito. Okay, so ito yung straw. Wow! Perfect!
Swaktong-swakto. Kaso, ayun, abot naman pala. Kala ko hindi abot. So, naabot niya yung dulo kahit ilak mo to. Legit. Okay, goods. Sakto, wala na kasi akong baso. Nabasag din mga baso ko eh. Yung baso ko na galing sa Taguig, nabasag. Aksidente. Aksidente yun. Aksidente. Kaya, wala na akong baso. So ngayon, ang iniinom ko for the meantime na hindi pa dumadating to sa Aqua Flask. Every time na inom ako doon, nakaka 2 glasses ako agad. So ito, most likely ganun din kasi kung 600, ang isang baso is around 250 ml. So, more than 1 glass din yung mainom ko. Which is good. Very good. So, pwede ko nilagyan ito ng soft drinks. Madali naman banlawan. So, yun. And then yung straw kung gusto mo, sosyalin ka. Kaya, pwede na natin lagyan ng na milk tea. Pero wag na, okay na yan. Yan na nga. Kung pala, ang nagustuhan ko rin dito kasi yung ibang katulad na ganitong inuman is may mali. Hindi naman mali. Ay, hindi ko lang feel. Kasi yung iba, ini-screw. So, ito, hindi mo siya i-screw. Kung gusto mo siyang inumin as is, walang haharang sa mo. Hindi rin mahirap hugasan kasi flat. So, yung may screw, iniikot pa. Diba? Ang hassle. Kung guminom kami, nakaarang sa bibig mo. Siguro dito ang mahirap lang hugasan is ito. Pero okay lang naman kung tubig-tubig lang at ordinary drinks lang, okay. Pero kung medyo malagkit, ayun, medyo makasilang ka sa paghuhugas. Sige na nga. Balik tayo sa front cam para makita nyo ano pong masasabi ko dito. So yun na nga guys. Nalagyan ko na siya ng tubig. So, may pakikita ko sa inyo. Nakita ko lang din sa demo ito ng mismo item. Ayan, matutuwa kayo. Nakita ko sa inyo. So, ito na siya. Tingnan nyo. Ang angas eh. So, makita nyo, may tubig yan. Drinkable na yung tubig na nandyan. And, tingnan nyo yan, wala nag-i-spill na laman, ang angas. Ano nangyari yun? So, legit. Walang tapon. Walang kahit na ano. Angas, di ba? For 124 pesos. So, for 124 pesos, meron ka ng spill-proof na mug. Na pwede yung ganda ng Amerikano. Kung ano ba yung gusto nyo ilagay dito na inumin. Legit. So, yun na nga guys. Ito na tayo. Ito na yung mug. May laman na yan. Ay, baka matapon pa yan. So, anyway. Pwede. Kita nyo ba? Yung laman niya. Ayun o. Sabihin nyo, niloloko kayo eh. So, yun. Nakita nyo na yung kanina, no, nung binaliktad ko siya. So, spill-proof. Mga pagkakatiwalaan yung pinaka-rubber gasket niya sa loob. And pinahugas ko na rin kay sa aming butihing anakin. At sabi niya madali daw hugasan, maganda yung quality, and lahat daw maganda as in. So kung yung aming resident tagahugas ay nagandahan, ano ba tayo, di ba? So yun, anyway, kung kanina ko marirecommend to, nauhaw ako, wait lang. So kanina ko marirecommend to sa mga siguro yung mahilig una sa lahat katulad ko na nabasagan ng baso. So wala na akong baso. Ito na yung gagamitin ko. Kasi nung before, dito ko nainom. So gagawin ko, pupunuin ko to, tatambay ko dito sa tabi ng station ko kung saan ako nag-work. Nauhaw, iinom. So 2 baso din yung katumbas na. Ito, yung ons na ba to? Malimutan ko na kayo ng ons to eh. Anyway, sige na nga. Sa alas katumbas din ito yung dami ng tubig niya. Siguro mga 22 ons yun. Ito nasa 20 ons. So, konti lang yung difference nila. So, lamang pa rin yung Aqua Flask. Pero, bottom line is, makaka 2 baso ka. So, yun na nga, yung galawan ko dati. Doon ko nainom. Siguro may 2 months din siguro ako na walang baso or almost 1 month. So, tiis-tiis ako dun sa Aqua Flask. So, ngayon, meron na ako nito. Ang gagawin ko is dito na ako inom. Pagkakain, dito ako inom. Iba pa rin kasi yung umiinom ka ng straight. Alam mo yun? Yung parang ganito. Sa taas. Ganyan. Yung umiinom ka ng ganito na straight is iba pa rin yung pakaramdam. Kasi nalalasap mo yung tubig. See? Yung inom mo, mas mabilis kumpara sa straw.
wala ka namang sakit para mag-straw. Diba? Pero kung sosyalin ka, gusto mo na naka-straw, pwede rin. Kung ayaw mong mag-gano'n ng inuman mo, yun lang naman pinagkaiba nila. Kasi kung walang straw, iangat mo pa. Ito, hanggat nakatutok yung straw, point and shoot ka lang yun pala na inom. Pero mas mabilis uminom kung tutunggain mo. Kaya nga tungga eh. So, yun nga, kung katulad ko kayo na nabasagan ng baso, wala kayong mainuman, go for this one. If mahilig kayong gawa ng iced coffee na tulad yan, iced coffee Americana, yun talaga yung primary purpose kung bakit ginawa to. Lalagay ka ng kape, timpla-timpla, lagyan mo ng yelo, then mo tabi ng station mo habang nag-Netflix ka or may work, pwede, walang problema. Again, feeling ko since nakalagay na nga iced coffee, is mas maganda to kung malamig yung nilalagay nyo. Hindi ko advise na maglagay ka ng sobrang init kasi una sa lahat, plastic to. So, baka masira. And baka hindi mo masira, yung alam niyo yung plastic, mag-moist. Baka bumaba yung chemical doon sa tubig. Hindi natin masabi, baka magka-cancer pa kayo. So, most likely, iced coffee lang. Solid na. And kung may iba kayong drinks, pwede rin. And legit naman siya kasi bakal siya eh. By the way, pwede mo rin ipasok din yung straw doon kung sa kanain. Kung gusto mong gilid na gilid talaga yung inuman. Which is walang problema. Siguro pwede na rin tulagyan ng milk tea. Kung nagdi-DIY kayo ng milk tea, tapos maliliit yung ano nyo, pwede. May malaking yung straw, tanggalin mo lang to. Yun na yun. May malaking straw kasi na bakal, di ba? So, tanggalin mo itong takip, ipak mo doon, inumin mo. Tapos, usapan. Tapos, ito, kasi minsan, hindi mo maiwasan eh. Nabagga mo, tulad ng nangyari nung nakaraan. Basag ko yung baso ko, siguro may 10 years din na nagsilbi sa akin yun or more. Basag na kapangyayang. Ito, hindi ito mababasag unless ibagsak mo talaga. Mayuyupi, pero hindi mababasag. And hindi mo naman siguro yuyupiin to, no? Hindi mo na mababagsak to na sobrang taas. Pinaka mababagsak nito is around 3.5 feet to 4 feet ang taas. So, or less. So, hindi mababasag. Safe yung inumin. Pero still, ingatan nyo. Kasi yun na nga, ang recommendation ko dito is yes, good siya. Si seller mabilis din. In-order ko siya ng I think Friday. Sunday ngayon. So, 2 days. Lahi pa ng binanggalingan nito. Giginto Bulacan yata. Nakatatlong SOC 2, SOC 3, SOC 4, tapos 6. Tapos, pumunta ng Caloocan, tapos pumunta ng Muntinlupa, tapos yun na yun. Deliver na. So, yun. Anyway, again, yung nakatulong to, lalagay ko yung link ni seller sa baba. Bilhin nyo habang naka-live para katulad ko, may free shipping kayo, may less 50 pesos. So, magiging around 120 or less yung item na may bibili mo. Legit na legit. Pakaganda. Kung bibili ka sa mall, mahal. May na 200 plus dito. Pero sa kanila, less than 150 lang. Legit pa. Okay. Salamat sa mga nanood. Kung may tanong kayo, mag-comment kayo. Don't forget to like and subscribe. And happy Sunday. Kung simba kayo. Be vigilant sa mga Chinese. Nakakalat sila. Hindi nyo alam kung sino yung tunay dyan. Mga double agent tayo mga yan at naghihintay lang na sumubo dito sa China sa gera. Ingat-ingat kayo. Ano ba? Yan lang. Ingat. Bye!